Ang 70 taong gulang na biktima nang abutan siya ng pag-go o pagberde ng traffic light. Si JP Soriano naka-alerto 24. Pinagkaguluhan ng mga tao ang isang pampasaherong bus na ito sa may nagtahan bridge sa Maynila kanina. Nang malapitan ng aming news team, isang babae pala ang nasa ilalim ng bus. Nakilala ang biktimang si Pasita Romero, nagtitinda ng sampagita. Ayon sa apo ng biktima, tatawid sana ang kanyang lola sa kabilang bahagi ng kalsada nang biglang nag-go ang traffic light. Pag-go na raw, saktong pag-go na tumawid na lola ko, hindi nakakita ng driver na patawid na yun. Gate naman ang driver ng bus, hindi raw niya nakita ang matanda. Nakakigil kami, nag-abante kasi nagguna. Walang nakakita dyan sa tao na yun. Maski pasahero, wala nakakita. Gayunpaman, posible pa rin siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ito, ang sabi ng driver, hindi niya malaman kung paano napailalim yung biktima. Ilalagay sa custodial arrest ang bus driver habang iniimbestigahan ang insidente. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista at sa mga tumatawid sa mga kalsada, sundin ang batas trapiko nang makaiwas sa mga ganitong aksidente. JP Soriano, naka-alerto 24. Tatlo umunong Pinoy ang kabilang sa grupong nasa likod ng malawakang money laundering sa Bangkok, Thailand. Abot daw sa 4 milyong piso ang kinita ng grupo bago sila nabuko. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 15 suspects sa malawakang money laundering scandal ang iniharap sa media ng Thai Immigration Bureau. Kasama rito ang 3 Pinoy, 6 na British national, 2 Amerikano, 1 German, 2 Romanian at 1 South African. Naaresto sila noong Huwebes sa isang apartment sa Bangkok na nagsilbing headquarters ng kanilang operasyon. Sa pamamagitan ng telepono, nanghihikayat sila ng mga investor mula sa Amerika, Europa at South Africa. Papangakuan sila ng 65% na tubo para sa isa umanong short-term investment. Sa ulat ng Reuters, nakuha raw ng grupo ang contact numbers mula sa mga survey at marketing company. Ayon naman sa mga otoridad, aabot na sa 8 million euros o mahigit 400 million pesos ang kinita ng grupo. Makikipag-ugnayan daw ang Thailand sa mga bansang pinagmula ng mga suspect. Naghahanap din sila ng iba pang nabiktima ng grupo. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ilang beses pong tinawagan ng GMA News si DFA Assistant Secretary Raul Hernandez para sana kunan ng pahayag tungkol dito pero hindi pa po sinasagot ang aming mga tawag at wala pa rin pong pahayag ang Philippine Embassy sa Thailand. Nakipag-alyansa ang Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino sa lokal na partido ng mga Durano sa Cebu. Kilala po mga Durano na kaalyado sa politika ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi naman daw ito issue sa Pangulo. Nakatutok si Marizo Mali. Buo ang puwersa at pawang nakadilaw pa ang humigit kumulang 500 miyembro ng Barug Alang sa Kauswagan o Demokrasya o Bakod Party ni Vice Mayor Ramon Durano III na nakipagsanay puwersa na rin sa Partido Liberal ni Pangulong Noynoy Aquino. Sinaksihan ng Pangulo kasama si Liberal Party President Mar Rojas at mga kaalyado ang panunumpa ni Durano bilang bagong miyembro ng LP. Ang mga Durano ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kalihim ni Arroyo sa Department of Tourism ang anak ni Durano na si Ace. Thus, to our partners in the Liberal Party, we give you this firm assurance of fidelity and hard work. We in Bacod are very proud to work with the Liberal Party in order to help in the realization of President Noynoy Aquino's 16-point agenda and his administration's program of government. Hindi rin daw base sa personalidad kundi sa paninindigan at prinsipyo ang pakikipag-alyansa ng liberal sa Bacod. Ngayon, pinagtibay natin ang ating pangako ng kaunlaran at kaginawahan at sinasabi sa ating mga boss, hindi na muling mananaig ang kawalang katarungan at katiwalian laban sa demokrasya. Sa tuwing sumasapit ang panahon ng eleksyon, isa ang Cebu sa pinakasinusuyo ng mga botante. Isa kasi ito sa mga vote-rich provinces sa buong bansa na may halos 2.2 milyong botante. Maganda ang mood ng Pangulo na nagawa pang magbiro sa simula ng kanyang talumpati. Maayong udto kaninyong tanan. Dadagdagan pa yan pag dating ng araw, pag tayo nanliligaw na dito sa Cebu. Pero
Pero seryoso ang Pangulo sa isyu ng illegal logging. Pinagpapaliwanag niya ang 6 na mayor sa Agusan del Sur na sinalanta ng mga pagbaha kung bakit di sila dapat parusahan, habang sinibak na sa pwesto ang provincial at city director kabilang ang 6 na chiefs of police at 31 DNR officer. Kung kayo sa sobrang takaw nyo, kinakalimutan ninyo kapakanan ng inyong mga kababayan, umanda kayo, may magpapanagot sa inyo. At ako po gagawing instrumento ng daang bayan para managot kayo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod. Exclusive. 5 miyembro umano ng acetylene gang nahuli sa Las Piñas. 12 residente ng Magpet North Cotabato na ospital matapos makakain ng tipong hinaluan ng lason sa daga. At ang bagong attraction sa isang mall sa Pasay. Dito lang sa 24 Oras.